Mga kaasenso, ito po ang aming mga native chicken na alaga sa first district po ito ng Iloilo. Ibahagi ko po sa inyo kung magkano ang aming napagbentahan at kung totoong may pera sa pag-aalaga ng native chicken, bakit marami ang hindi nagtatagumpay sa pag-aalaga nito. Comment nga po kayo sa ibaba kung bakit marami ang hindi nagtatagumpay sa pag-aalaga ng native chicken. Pero bago yan, intro muna tayo. Agrinegosyo, Agri-Asinso. Ito po ang aming pamamaraan sa pagbenta o sa pagpapalaki ng aming mga native chicken. Hinihiwalay po namin ito doon sa brooding pen, doon sa mga sisiw at sa mga breeder. Ito po ay mga grower na po ito, pinapalaki po namin. Kung tawagin po sa amin sa Iloilo ay pahunol, o ibig sabihin pinapatining po namin bago ito i-dispose. At sa video po na ito, ibabahagi ko po sa inyo kung magkano ang napagbentahan namin dito sa 20 na peraso na aming i-dispose, at nandyan po sa loob lahat-lahat po yan ay nasa 50 na peraso. Pero 20 lang po muna ang aming ibinenta dahil hindi pa po pasok sa isang kilo yung iba nilang kasabayan. Nasa 3/4 pa lang po. So kung less than 1 kilo, sayang lang din po ang pagbebenta dahil tatawaran lang din po yan ng buyer. Kaya ngayon, tinitimbang po namin ang mga yan. Pag 3 guhit na lang bago mag 1 kilo o 2 guhit ay idinidispose na po namin yan. At ganun din po ang mga more than sa 1 kilo. Dahil kapag more than 1 kilo po ang ating mga native chicken, binibili po yan ng 250 ang isang peraso. Kapag nasa 1 kilo lang po, nasa 215 ang bilihan nito. At pagdating naman po kapag kulang ng mga 2 guhit ay binibili lang po ito ng eksaktong 200. Kaya ngayon 20 na peraso lang po ang aming i-dispose. Sa hiwalay na video, tatalakayin ko po sa inyo kung magkano ang nagastos namin sa feeds, magkano lahat ang nagastos namin sa mga breeder at sa mga sisiw. Dahil ang nagastos po namin o expenses namin sa mga breeder at sa mga sisiw, syempre dito po namin yan babawiin sa mga grower na i-dispose po namin. Mapapansin po ninyo sa bawat pagtimbang ng mga manok nito ay nagkakatimbang ng 1 kilo at 2 guhit. Yung iba eksaktong 1 kilo, yung iba naman ay kulang ng 2 guhit. Kaya yung 6 po dyan sa 20 na yan, 250 ang bayad po dyan sa bawat isang peraso, bali 1.5 po yung 6 at 210 yung bayad naman dyan sa 10 na nagkakatimbang ng almost 1 kilo. 210 pumapatak doon sa bawat isa. At sa 4 naman na kulang po sa 1 kilo, 800 po ang bayad niyan. Pumapatak na 200 pesos yung bawat isa. Kaya nakapagbenta po kami ng 4,400 sa 20 na peraso na ito. Ngayon, doon sa thumbnail nakalagay, kung may pera sa pag-aalaga ng native chicken, bakit marami ang hindi nagtatagumpay? Ito po ang technique dyan. Sa amin, hindi po kami nagpapakain ng pure feeds. Ang binibili po namin na pakain sa mga manok na ito, ipa ng mais, grits ng mais, at ayan po ang minimix po namin dito sa mga organic na aming ipinapakain. Ang mga organic na aming ipinapakain po ay nakukuha lang po yan sa palibot o paligid ng aming farm, katulad ng bunga ng niyog. Yan po ay mataas po sa crude protein, dahon po ng mga madre de agua at dahon ng kangkong at talbos ng kamote, laman loob po ng kamoteng kahoy. Marami po dyan sa amin. Yan po ang mini-mix namin dyan. Pinapakain po namin sa mga native na ito. Kaya so ibig sabihin, ang mga native po na ito ay hindi po ito nakarelay sa feeds na commercial. At ang binibili lang po namin, mais lang. Yung ipa ng mais at yung grits ng mais para malaki po ang aming matipid. Kaya sa iba, hindi po sila nagtatagumpay dahil kaunting problema lang sa pag-aalaga ng mga native o heritage man yan, panay reklamo po sila. Instead na nakapokus po ang kanilang utak sa paggawa ng paraan, hindi na po sila nakakapaggawa ng mga diskarte pa pong iba dahil puro reklamo po ang kanilang ginagawa. Tandaan po ninyo na kapag tayo ay puro reklamo, nakakasira po yan ng diskarte. Sa hiwalay po na video, ayan, ito papunta na po ito sa market para i-dispose po. Ang video po naman na dinispose namin kahapon, i-upload ko po sa next day dahil late na po na pag-upload ng video na ito dahil last Wednesday po namin ito na i-dispose ang mga native na ito, pero late ko na upload dahil nga sa sobrang busy. So sa next na video, yung napagbentahan naman namin kahapon, Wednesday din,
ibabahagi ko po sa inyo at kung magkano ang nagastos namin sa mga pakain sa kanila sa loob po ng 3 buwan bago namin sila ibenta, dahil ang edad po ng mga native na yan more than 3 months na po yan, running to 4 months. At ito pong nasa video na inyong nakikita, ayan po ang itsura o lagay ng farm namin ngayon. Nakakalungkot po mga ka-asenso. Pansinin o mapansin po ninyo, dyan sa farm namin wala po kayong makitang kulay green gaano sa mga damo dahil patay po lahat ng damo. Kaya sakripisyo po ngayon ng aming mga alagang kambing, talagang wala pong makain. Buti na lang ito, kumukuha po kami ng mga dahon ng ipil-ipil at madre de agua doon sa farm namin sa kabila na kasama ng aming mga alagang baboy. Doon po kasi malapit sa ilog, kaya buhay po ang mga pagkain ng mga kambing at kalabaw doon. Dito, kung mapansin niyo, wala na pong dahon ng saging, ubos na po ng kambing yan at wala na rin pong damo. Kaya ang aming kambing, ayan, yung mga besero na pagastos po ako dyan kakabili ng gatas para lang mabuhay sila. At nasa 40 na peraso na po yung aming alagang kambing, pero binenta ko po ang almost kalahati. Nasa 20 na lang po sila ngayon dahil nga po wala po kaming pambili ng feeds para sa aming mga alagang kambing. Kaya yung napagbentahan namin, pinagawa ko po ng goat house, bahay ng manok namin o yung poultry. 3 poultry po yan, pinagawa ko dyan, at saka isang bagong goat house. So bali 2 na po yung aking goat house, at yung mga bakod na yan, pinagawa ko na rin sa tiyuhin ko para pagdating po ng tag-ulan ay tutubo ulit yung mga damo, mailipat-lipat namin yung mga alaga naming kambing. At ang mga alaga naming kambing po, mga hybrid na po yung iba dyan. Pati po yung alaga naming kalabaw, nung sinabi na magkaroon ng El Nino, dinispose na rin po namin iyon. At ayan, ginastos namin yan sa pagpapagawa ng goat house. Kulang-kulang 100,000 po ang nagastos namin dyan sa goat house na yan, kasama na po yung pagpapasarahe, bayad sa panday na gumawa o karpentero, at sa pagbili po ng mga yero. Pero sa kawayan, libre lang po yan, pero nagbayad pa rin po kami ng tao para maggapas ng kawayan. Dahil hindi po ganun kadali ang kumuha o mag-harvest ng kawayan dahil marami pong tinik yan. Ayan po sa paligid ng farm namin, marami pong kawayan dyan. Kaso ang mahirap ang pag-harvest. Sa susunod po na video, ibahagi ko po sa inyo ang lahat ng aming nagastos sa pagpapagawa ng poultry. Dahil hindi po biro ang mga magagastos. Kahit na ganitong uri lang po ng poultry ang ating ipapatayo, gawa sa kawayan, gawa sa coco lumber at sa mga kahoy. At ito po ang aming sikreto, kaya mabilis pong dumami ang aming mga native chickens. Ang pagbibigay po namin ng egg 1,000 sa aming mga breeder, 3 times a week po kami nagpapainom dito para maganda at tuloy-tuloy po ang kanilang pangingitlog. Every Monday, Wednesday at Friday. Sa isang kutsarita po ay 3 litro ng tubig po ang aming tinitimpla. At sa hapon naman po, Vitamin Pro ang aming ipinapainom para magkaroon po ito ng electrolytes para hindi po sila mabilis magkasakit. Agri Asinso.